Personal na nagsadya ang aktres na si Pinky Amador sa isang branch ng Katanyings Cafe na pag-aari ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sa video na ibinahagi ni Pinky sa kanyang Facebook page, nagsalita siya ng, "Bibili sana ako ng fake news." Caption ng aktres sa kanyang post, "Ingat po tayong lahat sa mga papakin natin. Maging mapanuri sa mga balita, iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon." Malinaw na direkta itong batikos ng aktres laban kay Taberna, na pinaratangang fake news peddler ni Senator Risa Hontiveros. May kinalaman ang fake news na akusasyon ni Hontiveros sa ibinalita ni Taberna at Jerry Baha sa kanilang radio programa sa DZRH, ang 2x2, noong 3 ng Oktubre taong 2025. Ayon sa kanila, may 3 billion pesos na budget insertion umano ang senadora sa Bicameral Conference Committee sa kontrobersyal na panukalang pambansang budget ng 2025, at nakalaan ang 750 million pesos para sa flood control projects. Sa mismong araw ring iyon, 3 ng Oktubre, maagap na itinanggi ni Hontiveros ang impormasyong ibinahagi ni Taberna at Baha. Facebook post ng senadora, "Wala po akong Bicam insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Isa pa, hindi ako pumirma sa Bicam at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado." Nasaktan si Taberna sa fake news na bintang ni Hontiveros. Sa pamamagitan ng kanyang vlog nagpaliwanag siya para maunawaan ng taong bayan ang pinanggalingan ng balita nila ni Baha tungkol sa di umano'y isyo ng budget insertion ng senadora. Paliwanag niya sa kanyang vlog, "Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, 'Almost all.' Ang sabi po ni Senator JV, Ejercito, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion, amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Para gumanda, amendment. Uulit-ulitin ko po ito ha. Wala pong masama sa amendment o insertion per se. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Hontiveros, ayon mismo sa record ng Senado? Ay napindot, ay lumabas, yan na po mga kababayan, sabi ni Taberna. Ipinakita pa ng broadcaster ang screenshot ng dokumento na kanyang pinanghahawakan. So, yan po ang ilan sa mga insertion o amendment ni Senator Risa Hontiveros, ayon mismo sa record ng Senado. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros, baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros ito. Itinatanggi po ba ninyo na sa inyo ito? Ayan po ang pahina 2. Huwag na kayong magkaila dahil maganda ngayon. Kayo'y may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Itatanong ko sa staff ni Senator Risa Hontiveros at kay Senator Risa Hontiveros, itinatanggi ninyo po ba ninyo ito na assertion o amendment po ninyo ito? Hindi po ba sa inyo ito mga senador? Kung hindi po sa inyo ito, kanino po kaya ito? Ang totoo, ang gagandang project po nito. Maganda po ito. Kasunod ang paglalabas ng kanyang hinaing tungkol kay Hontiveros. Kasi siya ang nagsabi na fake news. Hindi naman tayo make news, fake news. Medyo nasaktan kasi ako Senator Risa, yung fake news. Hindi ko matanggap yon. Ang fake news na bintang ni Hontiveros laban kay Taberna ang naging dahilan para maging biktima ng online bashing ang broadcaster, pati ang kanyang pamilya. Hindi na napigilan ni Taberna ang bagzo ng damdamin sa isang broadcast video niya tungkol sa mga batikos na natatanggap nila ng kanyang pamilya. Sentimiento niya, kinuyog po ng mga kakamping at iba pang mga supporter ni Senator Risa Hontiveros, ang iba po, mga troll dahil sinisilap ko ay niwalang posts. Kabago-bago mga kaibigan wala. Kinukuyog ninyo, pinupuntahan pa ninyo yung social media ng anak kong si Zoe. Tapos pinuntahan ninyo yung social media ng misis ko,
Tapos pinuntahan ninyo social media ng Outbox Media at ng Katanyings. Ano ang gusto ninyong gawin? Kinuyog ninyo, ultimo mga lumang post. Kinuyog ninyo para pagsalitaan ako ng masama at idinadamay pa ninyo yung pamilya ko. Pero that's occupational hazard. Ang sinasabi ko lang, sana bago kayo magsalita ng ganyan, nag-iisip kayo because I expected more from you being learned, being educated, being rich, sabihin na natin, being righteous. Sana naman ay mag-usap tayo dito bilang mga maginoo. Bilang mga sibilisadong tao. Umaksyon ang MBC Media, ang pamunuan ng DZRH, tungkol sa kontrobersyal na usapin sa pamamagitan ng opisyal na pahayag na inilabas nila. Nakasaad dito, MBC Media Group, MBC, acknowledges the concerns raised regarding statements made during the October 3, 2025, episode of Dos por Dos over DZRH. In accordance with our obligation to ensure accuracy and fairness, the MBC Media Group Ombudsman was convened to conduct a comprehensive review of the matter. The MMG Ombudsman's findings are as follows.